na nagkukunwaring malaya ang bansa at may demokrasya tayo, subalit under the sun of the former dictator na si Marcos Sr., ang anak niyang si Marcos Jr. ay ganito ang ginagawa. Sa ilalim ng gobyerno ni Marcos Jr., ang nangyayaring kagipitan at mga kaguluhan at karahasan sa Davao City at ang kanyang panggigipit sa mga local officials, panggigipit sa mga malayang pagtitipon ng mamamayan ay napakaseryoso at napakadelikado mga indication na bumabalik ang lagim at pangil ng diktadura without declaring it. Kung kaya tayo nagkakaroon ng kaguluhan ngayon, ay kagagawan din yan ng mga komunista. Yung kanilang pakikipagsabwatan kay Speaker Romualdez sa Congress. Sila ang nagsimulang tumira sa mga Duterte, kay VP Sara Duterte. Kaya ang mga kaguluhang nangyayari ngayon, even yung pag-atake sa SMNI, yung nangyari kay Pastor Kibuloy, lahat ito, ang target nito ay mga Duterte. Nagbalik loob kami sa gobyerno kasi naniniwala kami na ang gobyerno ay may pag-asa pang magbago. At yun ang nakita namin sa panahon ni former President Rodrigo Duterte. Subalit ngayon, ang nakikita namin panunumbalik ng mapait na karanasan at mga kalagayan na very similar sa madilim na panahon ng martial law at diktadura ng tatay niya. Kung kaya, bumabalik sa aming mga damdamin bilang mga dating rebelde at mga kadre, ang aming sama ng loob. Dapat managot dito si Mr. Marcos. Isang napakahalagang pagdiriwang sa kasaysayan ng bansa. Tuwing ika-12 ng Hunyo, ipinagdiriwang ng mga Pilipino ang araw na ito para gunitain ang pagdeklara ng kasarinlan mula sa pananakop ng mga dayuhan. Ngunit sa ika-126 na anibersaryo ng araw ng kasarinlan, tila hindi ramdam ng marami sa ating mga kababayan na sila ay tunay na ngang malaya. Araw ng Miyerkules, nagtipon-tipon sa Plaza Miranda sa Maynila ang grupong Marcos Alice Jan Movement. Ang nasabing grupo ay binubuo ng iba't ibang sektor kabilang na ang mga kababaihang Muslim. Lumahok din sa naturang protesta ang mga dating kadre ng komunistang teroristang grupo na sina Jeffrey K. Eric Celis at Peter Caramon Mutok. Ang nasabing protesta ay paraan nila upang ipanawagan na bumaba na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa dating kadre ng komunistang teroristang grupo na si Jeffrey K. Eric Celis, sila ay nagkaisa dahil sa ginagawang pang-aabuso ng Marcos administration sa kapangyarihan. Anya ang pagsupil sa malayang pamamahayag sa pamamagitan ng pagtanggal ng prangkisa ng SMNI at ang paglapastangan sa simbahan ng The Kingdom of Jesus Christ ay palatandaan ng pagiging diktador na estilo ngayon ng kasalukuyang administrasyon. Nandito po ang sambayan ng Pilipino kasama po ang iba't ibang mga organisasyon ng mamamayan na nanawagan po kami. Hindi lamang ng pagrespeto sa mga kalayaan at karapatan ng mamamayan, kundi ganoon na rin po ang panawagan na baguhin ng gobyerno ang kanyang pamamalakad. Una, dapat hindi naman umbalik ang pangil ng diktadura. Nakita natin ngayon ang Davao is under siege. Grabe ang paglapastangan sa mga religious compound and organization and mga members ng Kingdom of Jesus Christ. Napakalubha at napakasakit tingnan po ang kalagayang ito na nagkukunwaring malaya ang bansa at may demokrasya tayo, subalit under the sun of the former dictator na si Marcos Sr., ang anak niyang si Marcos Jr. ay ganito ang ginagawa. Dagdag pa ni Celis, dapat na maalarma ang taong bayan dahil nasa ilalim na tayo ng diktadorya ni Marcos Jr. at patunay rito ang kaguluhan, karahasan at panggigipit sa mga lokal na opisyal. Kailangan magsalita ang mamamayan. Hindi po magkakaroon ng kalayaan ng bansang Pilipinas kung hindi po igigiit ng mamamayan ang kanilang mga karapatan. Sa ilalim ng gobyerno ni Marcos Jr., ang nangyayaring kagipitan at mga kaguluhan at karahasan sa Davao City, sa compound at iba't ibang area ng Kingdom of Jesus Christ at ang kanyang panggigipit sa mga local officials, panggigipit sa mga malayang pagtitipon ng mamamayan ay napakaseryoso at napakadelikado mga indication na bumabalik ang lagim at pangil ng diktadura without declaring it. In fact, a lot of people now are saying ay very similarly, ang situation natin ay kulang na lang ang formal na deklarasyon ng martial law. Para naman kay Peter Caramon Mutok, nag-ugat ang lahat ng kaguluhan ngayon sa pakikipag-alyansa ng gobyerno sa mga komunistang grupo na nasa Kongreso na itinuturing na kalaban ng Estado. Kung kaya tayo nagkakaroon ng kaguluhan ngayon, ay kagagawan din yan ng mga komunista. Yung kanilang pakikipagsabwatan kay Speaker Romualdez sa Congress. Itong tatlong terorista ng mga nasa Congress. Itong Kabataan Party List, itong Gabriela, at saka yung Alliance of Communist Teachers. Silang tatlo. Sa pakikipag-alyansa nila, sila ang nagsimulang tumira sa mga Duterte, kay VP Sara Duterte. Kaya ang mga kaguluhang nangyayari ngayon, even yung pag-atake sa SMNI, yung nangyari kay Pastor Kibuloy,
lahat ito, ang target nito ay mga Duterte. Dahil sa mga nangyayari, masama ang loob ng mga dating kadre sa Marcos administration at hindi nila mapigilan na muling manumbalik sa kanila ang pakiramdam na kinakalaban ang gobyerno. Nagbalik loob kami sa gobyerno kasi naniniwala kami na ang gobyerno ay may pag-asa pang magbago. At yun ang nakita namin sa panahon ni former President Rodrigo Duterte. Subalit ngayon, ang nakikita namin panunumbalik ng mapait na karanasan at mga kalagayan na very similar sa madilim na panahon ng martial law at diktadura ng tatay niya. Kung kaya bumabalik sa aming mga damdamin bilang mga dating rebelde at mga kadre ang aming sama ng loob na nararamdaman sa isang gobyerno na dapat kumakalinga at rumirespeto sa karapatan at kabutihan ng kanyang mamamayan. Nakikita namin kung paano saktan ng kabataan, mga kababaihan sa Kingdom of Jesus Christ compound. Isang religious community, isang religious organization, walang karespeto pinadalhan ng mga combat troops. Dapat managot dito si Mr. Marcos.